Hello Collective, timeless reading po ulit tayo. Kamusta po ang lahat? Sana lahat ay okay. Thank you sa inyong patuloy na pag-aabang, pagsubaybay, bago man po kayo dito or matagal na. Thank you po sa lahat ng nag-follow, subscribe, mga palaging nag-heart, nagla-like, nagko-comment, nag-share. Kunin muna natin yung general energies. Ganda. So, nakikita ko dito from pagiging problematic, kasi parang may mga stress, may mga problema. I think may mga conflict na masosolve. So, from pagiging stress, problematic is magiging okay na uli yung situation mo. No? Makakausad ka na uli rito eh. Kung ano man ito, conflict na dala-dala nito, masosolve na yan. Back to happy ka na uli. Ayan, 10 of coins, ang ganda. Ito, dito sa card ng 10 of coins is a successful outcome. In general, ito ha. Kasi nakikita ko, nagre-rejoice ka na nalagpasan mo na yung problema rito. Kasi meron, ang nafe-feel ko sa intuition ko is something na malalagpasan mo na eh. Yan, sabi ko kung ano man itong period ng problema na yan, stress, conflict na yan, eventually, makakausad ka na, masasolve na yung problem na yan. Kung saan man po related sa inyo yan, kasi ito yung general energies, no? So, pwedeng sa pera, sa career nyo, sa family, or sa love life mo. Okay. Nakikita ko dyan, makakapag-start ka ulit. Kung meron mang nangyayari na mga na kumbaga kung may mga bagay ka man na ginawa na naging unsuccessful, hindi nagbunga ng maganda, alam mo yon, nakikita ko na makakabawi ka, makakapag-start ka uli, and you will build something that is stable, no? Ayan, kasi itong 10 of coins is about stability, pang matagalan, no? So, anything na na-experience natin sa buhay natin na temporary lang is part of yung mga lessons na kailangan nating ma-learn throughout our journey. Kaya, yun, kumbaga preparation, yun yung training mo, no? Para sa kung ano talaga yung pinaka path mo, no? So, I can see prosperity, abundance, stability, long term with the 10 of coins. Doon ka papunta. From frustration, from loss, disappointment, no? Magiging maganda yung path mo, yung pagka-transition dito. Okay, let's move on sa ating love life portion. Dito sa person on your mind, person na kakonect mo, karelasyon mo. Dito na tayo sa love reading part. By the way, kung hindi pa rin po kayo naka-follow, subscribe, please don't forget to follow, subscribe. Thank you sa lahat ng mga nagjo-join na membership sa YouTube ko and nag-a-avail ng subscription sa FB page ko. Thank you rin dun sa mga nag-a-avail ng private readings. Kung gusto niyo ng private reading sa akin, guys, gusto niyo mag-inquire, dumiretso po kayo sa aking FB page. Purple Teen, nag-iisa lang yun. Meta-verified, may check sa dulo. Iisa lang yung Purple Teen na legit. Pag walang check sa dulo, hindi po ako yun. Kapag meron pong mga naunang mag-reach out sa inyo, nag-message, nag-friend request, sa FB man yan or kahit sa ang platform, hindi po ako yun. Kaya, huwag niyo pong i-entertain yun. Kasi hindi po talaga ako nagme-message kahit kanino. Okay? Thank you rin dun sa mga generous star senders natin, super thanks senders.
person na kakonect mo, ano yung energies ngayon sa kanya, sa inyong dalawa? Person on your mind. Si Emperor, ano to, Aries energy. So, may Aries energy dito. Pwede rin may mga water. So, kung single ka, ito pag single ka, meron ditong person na nade-develop sa'yo. Oo. Na ano namamagnet sa'yo tong person na to. Namamagnet kayo sa isa't isa. Very strong yung magnetic pull between you and this person. And possible na pwedeng soul connection mo yan. Two of Cups yan Oh. At ang indication kasi nito, pwedeng yung feelings ay mutual. No? So, pwedeng hindi lang ikaw yung nakakaramdam nun. Pwedeng siya, ganun din yung nararamdaman niya sa'yo. So, nakikita ko dito is a connection na nagdi-develop para sa mga single. This is a potential na na malalim na connection or relationship kung magkakataon na magkakatuluyan kayo or madedevelop kayo ng tuluyan sa isa't isa. No? Sabi ko nga, pwedeng Aries, pwedeng may water. Oo. Parang nakikita ko dito is someone na kasundo mo talaga on a soul or deep level. Kasi nga soul connection mo tong person na to. May pagka may pagka stubborn siya, may pagka impulsive, spontaneous itong person na to. Pagka feel niya gagawin niya, sasabihin niya. May tendency nga lang to na parang yung explosive, may pagka-explosive siya. Kumaga, pagka nagalit, hindi siya mapipigilan, alam mo yun. Pero you will know right away kung talagang gusto ka nitong tao na to. Kasi hindi siya yung tipo na pa-cute, pa-keme. Pag sinabi ko nga, pagka na-feel niya, malalaman mo agad dito sa tao na to. Yes, may special feelings talaga according to the Queen of Cups. Ikaw o siya o kayong dalawa sa isa't isa. Kasi sabi ko nga parang nami-mirror mo to, mutual yung feelings. Pwedeng yung iba sa inyo from friends na parang nade-develop into something deeper. No? Ito yung tao na pwedeng pinagdarasal niya, wini-wish niya itong connection na to na dumating. This is someone na parang minamanifest niya. Oo, kasi pwedeng yun na lang yung kulang sa buhay niya. Pwedeng hindi pa, alam mo yun, pwedeng hindi pa siya nag-settle down, hindi pa siya nagpapakasal kasi hinahanap nga niya talaga yung tao na, alam mo yun, yung gusto niyang makasama for life. Yung tao na merong malalim na connection compared doon sa mga nakakonect niya na before. Kasi ang nito is stability, pang long term, pang pamilya, pang forever. Yun yung goals nitong person na to. Pwedeng successful siya, sabi ko nga, pwedeng successful siya sa career niya. Pwedeng boss, alam mo yun, may magandang position, successful. Pwede may katigasan ng ulo.
Guys, kung type nyo rin tong suot ko na bracelet, lagay ko na lang po yung product link dyan somewhere dyan sa screen, sa itaas, sa ibaba, or sa comments kung saan nyo mabibili ito. Kung gusto nyo rin yan. Naghahanap tong tao na to ng someone na kukumpleto sa kanya. Kasi nga, pwedeng ang kulang na lang talaga sa kanya is yung person na makakatuwang niya, makakasama niya for life. Kasi nga, successful na siya eh. No? So, pwedeng yun yung ano niya. Kaya hindi ito basta-basta nagsisettle na lang kung kani-kanino lang. Kasi ang hinahanap niya is someone who's different, someone na malalim. Pwedeng may Leo, lumitaw si strength card sa ilalim ng deck. Oh, actually itong person na to, very ano siya eh, very independent ang personality niya. Pwedeng mataas ang standards niya, pwedeng malayo na rin yung narating niya sa buhay. Pwedeng single siya for matagal na panahon. Pwedeng naging single siya for matagal na panahon. Actually, until now, nasisense ko rito, single pa rin to eh. Oo. Minsan na rin siyang naging marupok and natuto na ng lesson tong tao na to. Ayaw niya na, sabi ko nga, ayaw niya na ng ano lang, bare minimum, ayaw niya na mag-settle for less. Sabi ko nga, naghahanap siya ng malalim na connection. And this time, nakikita ko yun. Pwedeng matatagpuan yung isa't isa or pagtatagpuin kayo, no, nitong tao na to. So, itong reading ko, hindi ko lang alam kung kanino nag-a-apply to, whether single ka man o ewan ko. Basta kung ano yung nagre-resonate sa inyo, yun na lang yung kunin ninyo. Oo, actually, itong tao na to, actually, sobrang curious niya sa'yo to the point na parang pwedeng na-obsess na rin itong tao na to sa'yo. Pwedeng ini-stalk ka niya sa mga socials, no? Inaalam niya talaga yung mga details about you. Sinusubaybayan ka. Minsan na rin siyang na-in love sa isang person, kaya lang hindi, alam mo yun, hindi naging successful yung relationship nila. Oo. Kumbaga, hindi malayo yung narating nung previous relationship niya. Pwedeng LDR sila nun. Pwedeng hindi nag-work. Nagkahiwalay din sila nun. Hindi ko alam kung ano naging issue. Pero parang ang laki ng factor kasi dito ng pagiging yung malayo sila sa isa't isa. So, pwedeng yun yung naging barrier, yun yung naging weakness or problema sa connection nilang dalawa ng previous relationship niya. Oh. Pwedeng hindi pa nagko-confess sa'yo tong tao na to ah. Pwedeng hindi pa niya inaamin. Pwedeng hindi pa nagsasabi. Kasi meron ditong something na kinikip niya sa sarili niya. Kasi nga sabi ko nga ino-observe
Parang ino-observe ka rin itong tao na to. Inaalam-alam muna niya lahat ng mga bagay tungkol sa'yo. Kasi ayaw niyang mag-invest nang wala lang. Sabi ko nga, ayaw niya mag-settle sa bare minimum. Gusto niya is a person na makakasama niya pang matagalan. So this person, is nakatutok siya, nakabantay siya sa'yo. Pero pwedeng hindi niya sinasabi or hindi mo pa nakahalata or pwedeng hindi pa niya nire-reveal na type ka niya. No? Pero sabi ko nga, this is something na mag-grow, magdi-develop between the two of you. Para sa kanya kasi pwedeng parang pinakikiramdaman din niya or tinitignan muna niya. Para kasing fresh lang to or bago pa lang or mangyayari pa lang or uusbong pa lang to. And para sa kanya hindi pa enough yung time para masabi, 'di ba? Kailangan na makilala niyo muna yung isa't isa. No, kumbaga, hilaw pa eh. Kailangan pa ng pruweba eh. Kailangan pa ma-prove. So, this is a person na hindi siya nagmamadali kasi ang habol niya is yung sure ball, ang habol niya is yung stability. Kasi minsan na tong na broken heart eh. Minsan na tong nasaktan na broken heart. Hindi ko alam kung binitray siya kasi minsan itong si Three of Swords is a card na na binitray, nagkaroon ng third party. Kaya nga nun, after na broken heart siya dun sa previous relationship niya, nag-focus lang siya sa sarili niya. Sa healing niya, sa self-growth, sa career niya, and now, na successful na siya, yun nga, parang this person is searching for someone na kumbaga someone na kukumpleto sa kanya. Okay? Temperance, by the way, this is Sagittarius energy kung meron man dito. Yes, this is an indication ng partnership na paparating. Kaya ito particular to, kung single kayo, syempre hindi lahat makaka-relate dito. Parang, nasa-sense ko kasi para doon sa mga wala pang kakonect, sa mga single, pwedeng para sa inyo ito. Pero hindi ko alam sa inyo kung ano ba yung mga nangyayari sa love life. Basta nakikita ko lang is papasok sa partnership, sa new connection, and potential na soul connection pang matagalan. Seryoso, malalim. Okay? Oo. Pwedeng this is someone na hindi mo ina-expect na made-develop kayo sa isa't isa kasi pwedeng exact opposites kayo, alam mo yun. Pero turns out na opposites attract, no? Okay, so yun yung mga energies na na-pick up ko. Mahaba na yung reading natin. Kita-kits na lang po ulit sa susunod. Bye-bye.